Nakatayo si Gabriel Gabo del Valle sa dulo ng altar, naliligo sa liwanag na nagmumula sa mga stained glass na bintana ng Manila Cathedral. Ang bawat sulok ng simbahan ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas, ang paborito ni Isabela. Ang hangin ay mabango, at ang marahan na tugtog ng organ ay nagpapahiwatig ng isang perpektong simula. Sa kanyang harapan, ang mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas ay nakaupo, mga ngiting nakapinta sa kanilang mga labi, mga matang puno ng paghanga. Ito ang kasal ng taon, ang pagsasanib ng dalawang malaking kapangyarihan, ang Del Valle Hotel Empire at ang Suarez La Logistics. Lahat ay perpekto, lahat ay nasa tamang lugar, pero sa kabila ng lahat, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Dapat ay masaya siya. Ito na ang katuparan ng lahat ng pangarap ng kanyang ina para sa kanya. Ito ang landas na itinakda para sa kanya mula pa noong siya'y bata. Ngunit habang hinihintay niya ang pagbukas ng pinto para sa kanyang mapapangasawa, hindi niya maiwasang isipin na ang buhay niya ay isang magandang script na isinulat ng iba. At siya, ang bida, ay walang ibang ginawa kundi ang sumunod. Biglang tumigil ang musika. Ang katahimikan ay biglaan at nakakabingi. Napalitan ng mahihinang bulungan ang solemnyang kapaligiran. Nakita ni Gabo ang pagkunot ng noo ng kanyang ina, si Doña Elena, mula sa unang hilera. Ang mga bisita ay nag-umpisang lumingon sa likuran, naghahanap ng dahilan ng pagtigil, at saka bumukas ng malakas ang malaking pinto ng simbahan. Hindi si Isabela at ang kanyang ama ang pumasok. Isang babae. Gusot ang damit, pawisan ang mukha, at may desperasyon sa kanyang mga mata. Buhat-buhat niya ang isang maliit na batang lalaki na nakasubsob ang mukha sa kanyang balikat. Tila may mataas na lagnat. Sa likod ng babae, may dalawa pang bata na takot na nakahawak sa kanyang palda. Naramdaman ni Gabo na tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Kilala niya ang babaeng iyon. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtama sa gitna ng mahabang pasilyo ng simbahan. 10 taon na ang lumipas, ngunit para kay Gabo, parang kahapon lang. Ang mga mata na yon, na dati puno ng saya at pag-ibig, ngayon ay puno ng pagod at pagmamakaawa. Gabo? Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Basag ang kanyang boses, puno ng sakit at pangangailangan. Sa tabi ni Gabo, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang dahan-dahang pagbagsak ng belo mula sa mga daliri ni Isabela. Ang mukha nitong kanina'y puno ng saya ay napalitan ng gulat at pagkamuhi. Hindi pinansin ni Gabo ang reaksyon ng mga tao. Ang kanyang buong mundo ay umikot lamang sa babaeng nasa dulo ng pasilyo at sa mga batang kasama nito. Si Mariel. Nagsimulang humakbang si Mariel palapit. Nanginginig ang mga tuhod. Ang batang buhat niya ay gumalaw at itinaas ang ulo. Ang mga mata ng bata ay mapupungay dahil sa sakit. Ngunit sa kabila niyon, may liwanag na lumabas nang makita siya sa altar. Itinuro ng bata ang isang maliit na kamay, diretso sa kanya. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang manipis, ngunit malinaw na boses ang narinig ng lahat. Itay! Parang bombang sumabog sa loob ng simbahan ang isang salitang iyon. Kasabay nito ang sabay-sabay na paghinga ng malalim ng daan-daang bisita. Ang mga bulungan ay naging ugong, parang isang kuyog ng mga bubuyog na biglang nagambala. Ang mga kamera ng media sa labas ay nagsimulang mag-flash ng walang tigil. Ang kanilang mga ilaw ay tumatagos sa malaking pinto. Ngunit para kay Gabo, ang lahat ng ingay ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib at ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Itay, itay, itay. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina na nagbago mula sa pagkabigla patungo sa nag-aapoy na galit. Ang mga mata nito ay tila mga punyal na nakatutok kay Mariel.
Narinig niya ang isang pigil na hikbi. Si Isabela. Nakayuko ito, nanginginig ang mga balikat. Ang kanyang perpektong pangarap ay naging abo sa isang iglap. Pero ang mga mata ni Gabo ay hindi maalis kay Mariel at sa bata. 10 taon. Ang bata. Ang mukha nito, may hawig sa kanya noong bata pa siya. Ang katotohanang pilit niyang ibinaon sa limot ay bumalik na parang isang alon. Handa siyang lunurin. Ang lakas na nagdala kay Mariel, papasok ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay pumikit. At bago pa man siya bumagsak sa sahig na marmol, isang likas na kilos ang nagtulak kay Gabo. Tumakbo siya. Wala siyang pakialam sa mga titig. Wala siyang pakialam sa iskandalo. Wala siyang pakialam sa sigaw ng kanyang ina na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumakbo siya palayo sa altar, palayo sa buhay na nakaplano para sa kanya, at patungo sa babaeng minsan niyang minahal, at sa batang tumawag sa kanya ng itay. Ang unang naramdaman ni Mariel ay ang lamig. Ang lamig ng marmol na sahig na gumagapang sa kanyang likod. Pagkatapos ay ang mga tunog, isang magulong ugong ng daan-daang boses na tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. May mga sigaw, may mga yabag ng paa na papalapit, at may isang pamilyar na tinig na paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Hindi ko ito ginusto. Iyon ang unang malinaw na kaisipang nabuo sa kanyang utak na gulong-gulo. Hindi niya planong gumawa ng eksena. Hindi niya planong sirain ang pinakaimportanteng araw sa buhay ng lalaking minsan niyang minahal. Ang tanging gusto niya ay iligtas ang kanyang anak. Ang lahat ay nagsimula 2 linggo na ang nakalipas sa maliit na klinika sa kanilang bayan sa isla ng San Vicente. Ang hangin doon ay amoy dagat at sariwang bulaklak. Malayong malayo sa bigat ng hanging nararamdaman niya ngayon. May komplikasyon, Mariel, sabi ni Dr. Santos, isang matandang doktor na nakakita na sa paglaki nilang lahat. Nakatitig ito sa resulta ng mga pagsusuri ni Miguel, ang kanyang bunso. Hindi na ito kaya ng simpleng gamot sa lagnat. Kailangan niya ng espesyalista. Kailangan niyo siyang dalhin sa Maynila sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong pumukpok sa kanyang dibdib. Maynila. Ang lugar na 10 taon na niyang iniiwasan. Ang lugar kung saan naiwan ang lahat ng pangarap at sakit. Pero nang makita niya ang nahihirapang paghinga ni Miguel, ang pamumutla nito, alam niyang wala siyang pagpipilian. Kinabukasan, isinangla niya ang maliit na lupang pamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ibinenta niya ang halos lahat ng alahas na naipundar niya, sapat lang para sa pamasahe sa barko at kaunting pera para sa unang konsulta. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Sa buong magdamag, gising siya. Binabantayan ang 3 niyang anak na mahimbing na natutulog sa sahig ng barko. Si Elias, ang kanyang panganay, ay nakayakap sa kapatid na si Sofia. At si Miguel, ang dahilan ng lahat ng ito, ay nakasiksik sa kanyang tagiliran. Mainit pa rin ang katawan. Pinunasan niya ang pawis sa noo nito at tahimik na nagdasal, Panginoon, tulungan niyo po kami. Pagdating sa Maynila, ang laki at ingay ng syudad ay halos lumamon sa kanila. Pumunta sila diretso sa isang malaking pampublikong ospital kung saan ang pila ay walang katapusan at ang amoy ng gamot ay nakakasulasok. Matapos ang ilang oras ng paghihintay at isa pang serye ng mga pagsusuri, kinausap sila ng isang doktor na hindi man lang tumingin sa kanyang mga mata. Kailangan siyang makonfine at sumailalim sa ilang tests. Ang initial deposit pa lang ay malaki. Nang sabihin ng doktor ang halaga, naramdaman ni Mariel na nanlamig ang buong katawan niya. Ang perang hawak niya, na inakala niyang malaki na, ay ni hindi nangangalahati sa kinakailangan. Dok, wala po akong ganoong kalaking pera. Halos pabulong niyang sabi. Nanginginig ang boses. Pwede po bang unahin muna natin? Gagawa po ako ng paraan.
Pasensya na ma'am, ganoon po talaga ang patakaran dito. Gumuho ang mundo ni Mariel. Lumabas siya ng ospital, hila-hila ang kanyang mga anak at umupo sa isang bangketa. Wala na. Walang-wala na siya. Sa isang syudad na dayuhan, walang kamag-anak, walang matatakbuhan. Niyakap niya ng mahigpit si Miguel. Umiiyak na siya ng walang tunog. Habang nakaupo doon, may isang basurero na nag-iwan ng lumang dyaryo sa kanyang tabi. Kinuha niya ito, plinanong ipampunas man lang sa kanyang mga luha. Ngunit isang pamilyar na mukha sa front page ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang malaking litrato, isang lalaking nakangiti, matikas sa kanyang suit. Sa tabi nito isang magandang babae. At ang headline? Ang kasal ng taon, Gabriel Del Valle at Isabela Suarez, nakatakdang ikasal sa Manila Cathedral, si Gabo. Ang kanyang Gabo, kumirot ang puso niya. 10 taon, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Pero hindi ang sakit ang nanaig, kundi ang petsa at lugar na nakasulat sa ilalim ng litrato. Ngayon, sa simbahang yon na natatanaw lang pala niya mula sa kanilang kinauupuan. Nagsimula ang isang digmaan sa kanyang isipan. Huwag! Huwag mo siyang guguluhin. Pero, paano si Miguel? Ito na ang huling baraha mo, Mariel. Kakapalan mo na ang mukha mo. Hindi para sa kanya, para sa anak niya. Mga anak, tara na, sabi niya. Pinipilit na maging matatag. Tumayo siya. Ang dyaryo ay nayupi sa kanyang nanginginig na kamay. Ang paglalakad patungo sa simbahan, ang pinakamahabang paglalakad sa kanyang buhay. Bawat hakbang ay isang pagtatalo sa kanyang sarili. Hihingi lang ako ng tulong, pakiusap, para lang sa bata. Pagkatapos ay aalis na kami at hindi na magpapakita kailanman. Pagdating niya sa harap ng simbahan, nakita niya ang karangyaan, ang mga mamahaling sasakyan, ang mga taong nakabihis ng magara. Para siyang isang basahan sa gitna ng mga seda. Muntik na siyang umatras, pero narinig niya ang mahinang ubo ni Miguel. Iyon na. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Itinulak niya ang mabigat na pinto at pumasok. At ngayon, habang nakahiga siya sa malamig na sahig, nararamdaman niyang may mga kamay na umaalis sa kanya. Narinig niya ang galit na sigaw ng isang babae, isang boses na nagdudulot ng takot at masasakit na alaala. Palabasin ang babaeng yan. Security, palabasin niyo siya at ang mga bata. Si Doña Elena. Naramdaman ni Mariel ang paghigpit ng hawak ng kanyang mga anak sa kanyang damit. Naramdaman niya ang takot. At sa huling sandali, bago siya tuluyang lamunin ng dilim, naramdaman niya ang isang pamilyar na init, isang pares ng malalakas na braso na bumuhat sa kanya mula sa sahig. Bago pa man bumagsak si Mariel, nasalo na siya ng mga braso ni Gabo. Ang bigat ng katawan nito ay tila kabig ng realidad. Mainit siya sa pagod at lagnat ng damdamin. Kasabay ng pag-angat niya kay Mariel, isang sigaw ang pumunit sa ugong ng mga bulungan. Gabriel, what do you think you're doing? Ang boses ng kanyang ina, si Doña Elena, ay parang latigo. Ngunit hindi ito tinalaban ni Gabo. Ang kanyang atensyon ay nasa 3 bata. Ang batang may sakit ay umiiyak na sa bisig ng ina. Ang 2 pa, isang batang lalaki at isang mas batang babae, ay takot na takot. Nakakapit sa damit ni Mariel na tila. Sila'y malulunod. Leo, tulungan mo ako. Sigaw ni Gabo sa kanyang best man na natutulala pa rin sa tabi ng altar. Agad namang kumilos si Leo. Maingat nitong kinuha ang umiiyak na si Miguel mula sa mga braso ni Mariel habang buhat pa rin ni Gabo ang babae. Isakay niyo sila sa kotse ko. Tawagin ang ambulansya ng Del Valle Medical. Utos ni Gabo. Ang kanyang boses ay may awtoridad na ngayon lang niya naramdaman. Hindi ito ang awtoridad ng isang CEO, kundi ng isang taong may kailangang protektahan. Sa paglabas nila ng simbahan, sinalubong sila ng higit pang kaguluhan. Ang mga reporter ay parang mga buwitreng nag-aabang.
Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod, nakakasilaw. Ngunit sa gitna ng lahat, isang pader ang humarang sa kanilang daraanan. Si Doña Elena. Nakatayo ito. Ang mukha ay nababalutan ng galit at kahihiyan. Sa likod nito, si Isabela tahimik ngunit ang mga matay nagniningas sa malamig na apoy. Ibagsak mo ang babaeng iyan, Gabriel. Mariing utos ni Doña Elena. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik. Huwag mong dungisan ang pangalan natin nang dahil sa isang manggagamit na desperada. Umiling si Gabo, mas hinigpitan ang pagkakabuhat kay Mariel. Hindi ko siya iiwan, ina. At bakit? Dahil sa sinabi ng isang bata na hindi mo naman kadugo? Nagpapaloko ka ba, Gabriel? Ito ay isang bitag. Isang malaking eskandalo para sirain tayo. Tinitigan ni Gabo ang kanyang ina. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya natakot. Ina, mga anak ko sila. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Hindi pa siya sigurado. Ngunit sa paglabas nito sa kanyang bibig, naramdaman niya na ito ang tamang sabihin. Ang tanging dapat sabihin. Ang mukha ni Doña Elena ay namutla sa galit. Bago pa ito makasagot, nilampasan sila ni Gabo. Ngunit nahagip ng kanyang tingin si Isabela. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito umiiyak. Nakatitig lang ito sa kanya. At sa mga matang iyon, nakita ni Gabo ang isang pangako. Isang pangako ng ganti na mas malalim pa sa nasirang kasal. Sa loob ng ambulansya, ang katahimikan ay nakakabingi. Si Mariel ay nilalagyan na ng suwero. Si Miguel ay inaasikaso ng mga medik. At siya, si Gabo, ay nakaupo sa tabi ng dalawa pang bata. Si Elias at Sofia, iyon ang mga pangalan nila. Naalala niya. Ang batang lalaki, si Elias, ay masama ang tingin sa kanya. Isang tingin na puno ng pagtatanggol at galit. Para bang sinasabi nito, kasalanan mo lahat ng ito. Ang batang babae naman, si Sofia, ay nakatago sa likod ng kuya niya. Sumisilip paminsan-minsan na may halong takot at pagtataka. Tinitigan ni Gabo ang mukha ni Miguel na mahimbing nang natutulog dahil sa gamot. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng mga labi. Parang nakatingin siya sa isang lumang litrato ng sarili niya. Isang koneksyon ang biglang nabuo sa kanyang puso. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit nararamdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa Del Valle Medical Center, ang pinakamagaling na mga doktor ang sumalubong sa kanila. Inilipat si Miguel sa isang private suite sa pediatric ward. Si Mariel naman ay dinala sa isang hiwalay na kwarto para makapagpahinga. Matapos ang ilang oras, nagising si Mariel. Nadatnan siya ni Gabo na nakaupo sa gilid ng kama. Kumusta na siya? Iyon agad ang tanong ni Mariel. Ang boses ay mahina pa. Stable na siya. Mataas ang lagnat dahil sa impeksyon. Pero sabi ng mga doktor, makakaya naman. Sagot ni Gabo. Nakatayo malapit sa pinto. Hindi alam kung paano lalapit. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang marahang tunog ng mga makina sa ospital ang maririnig. Mariel, basag ni Gabo sa katahimikan. Kailangan nating mag-usap. Tumango si Mariel, hindi tumitingin sa kanya. Salamat sa tulong, Gabo. Aalis din kami kaagad kapag... Hindi iyon, putol ni Gabo. Lumapit siya, umupo sa silyang nasa tabi ng kama. Ang bata, ang tatlong bata. Mariel, sabihin mo sa akin ang totoo. Sa wakas, tumingin si Mariel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may determinasyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang pitaka mula sa maliit na bag na dala niya. Mula roon, kumuha siya ng ilang luma at lukot na mga litrato. Inabot niya ito kay Gabo. Ang unang litrato ay isang sanggol na kamukhang-kamukha ni Miguel. Sa likod, may sulat kamay. Elias, first birthday. Ang pangalawa ay isang batang babae na may malaking ngiti at dalawang tirintas. Sofia, fifth birthday.
At ang huli ay isang litrato nilang tatlo. Nakaupo sa damuhan, masaya. Tumingin si Gabo mula sa mga litrato patungo kay Mariel. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ako ba talaga? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Mariel. Tumango siya. Oo, Gabo, ikaw ang ama nila. Parang isang malakas na suntok ang tumama kay Gabo. Ang hinala ay naging katotohanan. Ang eskandalo ay naging responsibilidad. Sa isang iglap, hindi na siya si Gabriel Del Valle, ang tagapagmana. Siya ay isang ama. Isang ama sa tatlong batang hindi man lang niya nakilala. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Ang ingay nito ay tila isang alarma sa tahimik na kwarto. Tiningnan niya ang screen. Ina-calling. Pinindot niya ang answer button. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Gabo, sabi ng isang malamig na boses mula sa kabilang linya. Walang galit, walang sigaw. Isang nakakakilabot na kalamigan lamang. Narinig ko na ang lahat mula sa ospital. Bigyan kita ng isang pagkakataon para itama ito. Hindi sumagot si Gabo. Iwanan mo ang babaeng iyan at ang kanyang mga bastardo. Nagpatuloy si Doña Elena. Bumalik ka rito sa mansyon, haharapin natin ang media at aayusin natin ang gulong ito. Gawin mo iyan at mananatili sa iyo ang lahat. Naramdaman ni Gabo ang paglamig ng kanyang dugo. At kung hindi, nagkaroon ng isang maikling paghinto. At pagkatapos ay sinabi ni Doña Elena ang mga salitang magbabago sa lahat. Kung pipiliin mo sila, sa oras na ibaba mo ang teleponong ito, kalimutan mo ng isa kang Del Valle. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Del Valle ay kasing kapal at kasing lamig ng marmol na sahig nito. Para kay Doña Elena, ang katahimikang ito ay isang insulto. Dapat ay puno ang bahay ng tawanan at pagbati para sa bagong kasal. Sa halip, ang naririnig lang niya ay ang marahan at nakakainis na pagtik ng grandfather clock sa pasilyo. Bawat tunog ay isang paalala ng kahihiyang idinulot ng kanyang anak. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana. Tanawang perpektong hardin na ngayon ay tila nawalan ng kulay. Sa kanyang likuran, sa isang antigong silyang Louis Vuitton, nakaupo si Isabela. Kalmado, masyadong kalmado para sa isang babaeng nasira ang kasal. At iyon ang mas nakapag-aalala kay Doña Elena. Hindi ko akalaing ganoon kahina si Gabo. Basag ni Isabela sa katahimikan. Ang kanyang boses ay walang bahid ng luha, tanging yelo. Ang tumakbo palayo sa sarili niyang kasal para sa isang hamak na babae mula sa probinsya. Humarap si Doña Elena. Ang kanyang muka ay isang maskara ng kontroladong galit. Hindi siya mahina. Siya ay nabulag. At ang ahas na yon ang may kasalanan ng lahat. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Ahas, tita? O isang multo mula sa nakaraan na hindi ninyo naitapon ng maayos? Ang mga salitang yon ay tumama. Alam ni Isabela. Siyempre alam nito. Bahagi iyon ng kanilang kasunduan. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay may panunumbat. Lumapit si Doña Elena at umupo sa silyang katapat ni Isabela. Inayos niya ang kanyang damit. Isang kilos na nagpapakita ng kapangyarihan. Hindi na mahalaga yun ngayon. Ang kailangan nating gawin ay ayusin ang gulong ito. Ayusin? Tanong ni Isabela, tila naglalaro. O tuluyan ng tapusin? Itinuon niya ang kanyang malamig na mga mata kay Doña Elena. We need to get rid of her, tita. Permanently. Nagulat si Doña Elena sa direktang bagsik sa boses ni Isabela. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang babaeng ito para kay Gabo. Mayroon itong katigasan ng loob na kailangan para sa kanilang mundo. Iyon mismo ang nasa isip ko. Kinuha ni Doña Elena ang kanyang cellphone
at tinawagan ng kanyang abogado. Hindi na niya kailangan ng paligoy-ligoy. At Attorney Romero, simula niya pagkasagot sa tawag, maghanda ka ng isang settlement agreement, isang malaking halaga. Napakalaking halaga na kahit ang isang desperada ay hindi matatanggihan. Ialok mo ito sa isang Mariel Reyes. Gusto ko. Sa pagpirma niya, kasama na roon ang kasunduang hindi na siya at ang kanyang mga anak magpapakita pa sa amin kailanman. At gusto kong mawala na sila sa syudad bago matapos ang linggong ito. Matapos ang tawag, tumingin siyang muli kay Isabela. Pera. Iyon lang ang kailangan ng mga taong tulad niya. Maaring hindi sapat ang pera, tita. Sagot ni Isabela, na tila may mas malalim na iniisip. Si Gabo. May kahinaan siya para sa babaeng iyon. Kailangan nating sirain hindi lang ang kanyang presensya, kundi ang alaala niya sa isip ni Gabo. Tumayo si Doña Elena. Hayaan mo akong mag-isip kung paano yan gagawin. Sa ngayon, kailangan kong bisitahin ang ating bisita sa ospital. Ang Del Valle Medical Center ay pag-aari nila, kaya't ang pagpasok ni Doña Elena ay parang pagpasok ng isang reyna sa kanyang palasyo. Ang mga empleyado ay yumuyuko. Ang mga pasilyo ay tila humahawi para sa kanya. Tumigil siya sa harap ng kwarto kung saan nagpapahinga si Mariel. Pumasok siya nang hindi kumakatok. Natagpuan niya si Mariel na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ang damit nito ay simple, ang mukha ay pagod. Sa paningin ni Doña Elena, mukha itong isang daga na naligaw sa isang hawla ng mga leon. Nasisiyahan ka ba sa nakikita mo? Simula ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang karangyaan, ang pribilehiyo. Ito ba ang pinangarap mo nang planuhin mo ang eksena sa simbahan? Napalingon si Mariel, gulat. Hindi po yun ang intensyon ko. Huwag ka nang magsinungaling. Putol ni Doña Elena. Lumapit ito. Alam na alam ko ang uri mo. Mga babaeng gumagamit ng kanilang katawan para umangat sa buhay. At kapag hindi nakuha ang gusto, gagamitin naman ang mga bata. Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang presyo mo at ng iyong mga anak para mawala na kayo sa buhay namin? Nanginginig ang mga labi ni Mariel. Wala po kayong karapatan. Karapatan? Tumawa si Doña Elena. Isang tawang walang saya. Ako ang may-ari ng lahat ng nakikita mo, pati na ng ospital na kinalalagyan mo. Ang dugo ng mga Del Valle ang dumadaloy sa ugat ng anak ko at hinding-hindi ako papayag na madungisan iyon ng putik na tulad mo. Tandaan mo yan. Tinalikuran niya si Mariel na umiiyak ng tahimik. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, tumunog ang kanyang telepono. Si Isabela. Tumawag si Gabo, tita. Sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay nagpapanggap na malungkot. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko, na nag-aalala ako para sa kanya. Sinabi kong susuportahan ko siya anuman ang mangyari. Kailangan niyang maramdaman na ako ang kakampi niya ngayon. Napangisi si Doña Elena. Matalinong bata. Ngunit sa likod ng paghanga, may bahagyang kaba. Alam niyang may hawak si Isabela laban sa kanya. Isang sikreto tungkol sa kung paano nalugi ang negosyo ng mga Suarez. Maraming taon na ang nakalipas dahil sa isang desisyon niya. Isang sikretong ginamit ni Isabela para makuha ang loob niya at ang kasal kay Gabo. Alam ni Doña Elena na naglalaro sila ng parehong laro. Ngunit sa ngayon, magkaalyado sila. Pagdating niya sa mansyon, isang lalaking nakauniforme ng isang private investigator ang naghihintay sa kanya. Matagal na niya itong tauhan, ang inatasan niyang magmanman sa buhay ni Mariel sa probinsya bago pa man ang kasal. Ma'am, sabi ng lalaki, iniabot ang isang malaking brown na sobre. Ayon po sa utos ninyo, kinuha ito ni Doña Elena at pumasok sa kanyang pribadong opisina. Sinarado niya ang pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre.
Sa loob, may mga litrato, mga malabong larawan na kinunan mula sa malayo. Si Mariel, nakikipag-usap sa isang lalaki sa palengke. Si Mariel, tumatawa habang kausap ang parehong lalaki sa tapat ng kanilang maliit na bahay. At ang pinakahuli, isang shot kung saan hinawakan ng lalaki ang balikat ni Mariel. Isang kilos na maaaring maging simple, ngunit sa anggulo ng kamera, mukhang malapit at personal. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Elena. Ito na ang sandatang kailangan niya. Hindi pera, kundi pagdududa. Kinuha niya ang litratong pinakakompromiso. Tinitigan niya ito at sa kanyang isipan, nabuo na ang susunod na hakbang ng kanyang laro. Ngayon, Gabriel, bulong niya sa sarili. Tingnan natin kung paano mo pa maipagtatanggol ang babaeng ito. Inilipat ni Gabo sina Mariel at ang mga bata sa isa sa mga pinakamalaking suite ng Del Valle Hotel, katapat lang ng ospital. Naisip niya na mas magiging komportable sila roon kaysa sa isang kwarto ng ospital. Mas may espasyo para sa mga bata. Mas malayo sa amoy ng gamot. Inutusan niya ang staff na punuin ang isang kwarto ng mga pinakamahal na laruan mula sa video games hanggang sa mga dambuhalang teddy bears. Ito ang alam niyang paraan para bumawi. Ito ang wika na kanyang naiintindihan, ang wika ng pera. Ngunit natuklasan niyang ang mga bata ay hindi pamilyar sa wikang ito. Sinubukan niyang lapitan ng mga ito habang si Mariel ay nagpapahinga sa kabilang silid. Si Miguel ay mahimbing na natutulog sa malaking kama. Bumubuti na ang kalagayan. Si Sofia ay tahimik na nagdodrawing sa isang sulok gamit ang mga krayolang ibinigay sa kanya. Si Elias na naman, ang panganay, ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatanaw sa mga nagdaraang sasakyan sa ibaba. Matigas ang anyo. Elias, marang sabi ni Gabo, hawak ang isang kahon na naglalaman ng isang komplikadong robot. Tingnan mo, para sa iyo ito. Lumingon ang bata. Ang mga mata nito ay mata ng 10 taong gulang, ngunit ang bigat na dala nito ay parang sa isang matanda. Tiningnan lang nito ang laruan. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso kay Gabo. Ayoko po niyan. Simpleng sagot nito at muling tumalikod. Ang simpleng pagtanggi ay parang isang sampal kay Gabo. Napabuntong hininga siya at lumapit naman kay Sofia. Ngumiti siya. Sofia, gusto mo ba ng manika? Pwede natin siyang bihisan. Tumingin sa kanya si Sofia. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pag-iingat. Hindi ito nagsalita. Yumuko lang at ipinagpatuloy ang pagdodrawing. Naramdaman ni Gabo ang isang pader sa pagitan nila. Isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit gaano karaming pera o laruan. Paano ba ito? Paano ka magiging ama sa mga anak na hindi mo man lang nakitang lumaki? Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang sekretarya. Kailangan siya sa opisina para sa isang agarang bagay. Isang parte sa kanya ang nakahinga ng maluwag. Isang pagtakas mula sa awkward na sitwasyong ito, pabalik sa mundong kanyang kabisado. Pagdating niya sa kanyang opisina sa Del Valle Tower, ang karangyaan at kapangyarihan ng lugar ay tila isang baluti na muli niyang isinuot. Ngunit ang pakiramdam ng kasiguruhan ay hindi nagtagal. Naghihintay sa kanya sa loob ang kanyang ina. Nakatayo si Doña Elena sa gitna ng opisina. Ang kanyang tindig ay perpekto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang galit, tanging isang malungkot na determinasyon. Gabriel, anak, malumanay nitong sabi. Alam kong naguguluhan ka. Alam kong gusto mong gawin ang tama. Ina, kung naparito kayo para muling sabihin na iwanan ko sila. Hindi. Putol nito, itinaas ang isang kamay. Naparito ako para buksan ang iyong mga mata. May inilapag siyang isang sobre sa kanyang malaking mahogany desk, ang parehong sobre na naglalaman ng mga litrato. Hindi ako bulaga pa, Gabriel.
Nag-imbestiga ako. Kailangan kong malaman kung anong klaseng tao ang sumira sa pinakaimportanteng araw ng buhay mo. Nag-aalangan man, binuksan ni Gabo ang sobre. Nakita niya ang mga litrato, malabo, kinunan mula sa malayo. Si Mariel, tumatawa habang kausap ang isang lalaki. Si Mariel, hinawakan sa balikat ng lalaking yon. Sino siya? Tanong ni Gabo. Nararamdaman ang pag-akyat ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Isang mangingisda sa kanilang bayan. Sagot ni Doña Elena, ang boses ay puno ng pekeng awa. Sabi ng mga kapitbahay, napakadalas daw sa bahay nila. Masyadong malapit sa mga bata. Gabriel, naiintindihan mo ba? Maaaring ginagamit ka lang niya. Maaaring hindi sa'yo ang lahat ng batang iyon. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Bumalik sa isip niya ang pagtanggi ni Elias, ang pag-iwas ni Sofia, ang 10 taon ng pananahimik ni Mariel. Bakit ngayon lang? Bakit sa mismong araw ng kasal niya? Hindi iyan magagawa ni Mariel, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa sa kanyang ina. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Bumalik siya sa hotel suite na parang isang bagyo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pumasok siya sa silid kung nasaan si Mariel. Gising na ito, tinutulungan si Sofia sa pagdodrawing. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay mababa at may diin. Iniwan ni Mariel ang bata at sumunod sa kanya sa sala. Anong problema, Gabo? Hindi siya sumagot. Inihagis niya ang mga litrato sa lamesa sa kanilang pagitan. Napatingin si Mariel sa mga ito at ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat. Saan mo nakuha ang mga ito? Hindi iyan ang tanong, Mariel. Sigaw ni Gabo, hindi na napigilan ng emosyon. Ang sakit, ang gulo, ang kahihiyan, lahat ay sumabog. Ang tanong, sino siya? Bakit siya laging nasa bahay mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabihin mo ang totoo, Mariel. Ako ba talaga ang ama nilang lahat? Ang bawat salita ay parang isang sampal. Nakita ni Gabo ang pagbabago sa mukha ni Mariel. Mula sa gulat, naging sakit. Isang malalim at hindi masukat na sakit. Pagkatapos, ang sakit ay naging galit. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Pagkatapos ng lahat, halos pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Pagkatapos ng 10 taong pinalaki ko sila ng mag-isa, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, ito ang iisipin mo sa akin? Hindi nakasagot si Gabo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong suite. Hindi ito malakas dahil sa puwersa, kundi dahil sa bigat ng emosyong dala nito. Lumayas ka, sabi ni Mariel. Ang mga luha ay tuloy-tuloy nang bumabagsak sa kanyang pisngi. Lumayas ka sa harapan namin. Napaatras si Gabo at sa pag-atras niya, napansin niya ang isang maliit na figura sa may pintuan ng kabilang silid. Nakatayo roon si Elias. Hindi kumukurap. Nakita at narinig nito ang lahat. Ang mga mata ng bata ay puno ng galit na hindi na maitatago. Iniwan ni Gabo ang suite. Ang pakiramdam ng init ng sampal sa kanyang pisngi ay tila sinusunog ang kanyang kaluluwa. Sa loob, pinunasan ni Mariel ang kanyang mga luha. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Pumunta siya sa aparador at kinuha ang kanilang mga gamit. Nagsimula siyang mag-impake. Elias, Sofia, magbihis kayo, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Aalis na tayo. Saan po tayo pupunta, nanay? Tanong ni Sofia. Tumingin si Mariel sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga kayamanan. Ang kanyang lakas. Uuwi na tayo, sabi niya. Uuwi na tayo sa San Vicente.
Hindi natin kailangan ng tulong niya. Ang galit ay isang kakaibang panggatong. Binigyan nito si Mariel ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Bawat damit na tinutupi niya at inilalagay sa kanilang luma at hapit na bag ay isang desisyon. Bawat laruang hindi ginalaw ay isang paalala ng isang mundong hindi para sa kanila. Hindi na siya iiyak. Tapos na siya sa pag-iyak. Ngayon, ang kailangan niyang gawin ay protektahan ang kanyang mga anak mula sa lason ng pamilyang ito. Nanay, paano po si Miguel? Tanong ni Elias. Ang kanyang boses ay seryoso. Nakatayo sa tabi niya na parang isang maliit na sundalo. Hindi pa po siya magaling. Hinaplos ni Mariel ang pisngi ng kanyang panganay. Gagawa ng paraan si nanay, anak. Palagi. Isasara na sana niya ang bag nang may marahan at magalang na kumatok sa pinto ng suite. Saglit na tumigil ang mundo ni Mariel. Si Gabo. Bumalik siya. Marahil ay para humingi ng tawad. Isang maliit at hangal na bahagi ng kanyang puso ang umasa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang galit niya ay bahagyang napalitan ng kaba. Binuksan niya ang pinto. At ang kanyang pag-asa ay namatay nang mas mabilis pa kaysa sa pagsilang nito. Nakatayo sa labas si Isabela Suarez. Perpekto ang ayos nito, nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng puting bestida. Walang bakas sa mukha nito na nasira ang kanyang kasal, ilang araw lang ang nakalipas. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay kalmado, halos mapagkalinga. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Mariel, tama ba? Sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay malambing na parang seda. Pwede ba akong pumasok? Gusto lang sana kitang kumustahin. Walang nagawa si Mariel, kundi ang tumabi para padaanin ito. Pumasok si Isabela sa suite na para bang pag-aari niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok, lalo na ang nakahandang bag sa ibabaw ng kama. Aalis na pala kayo, sabi nito. Isang nota ng pekeng lungkot sa kanyang boses. Nakita ko si Gabo kanina. Mukhang gulong-gulo ang isip niya. Nag-aalala ako para sa kanya. Hindi na namin siya gagambalain pa. Matigas na sagot ni Mariel, ipinagsara ang pinto. Humarap si Isabela sa kanya. Ang ngiti nito ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang mapanuring tingin. Alam mo, iyan talaga ang pinakamagandang gawin mo. Ang umalis. May kakaiba sa tono nito ngayon. Hindi na ito nagpapanggap. Pero bago ka umalis, nagpatuloy si Isabela, dahan-dahang lumapit. Gusto ko lang linawin ang isang bagay para wala ng gulo. Napaatras si Mariel. Huwag mong isipin kahit isang saglit na nagkataon lang ang lahat ng ito. Sabi ni Isabela, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Hindi ka aksidenteng napunta rito. Ako ang nagpahanap sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Anong sinasabi mo? Isang maliit at mapagmataas na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Simple lang, nang malaman kong mayroon kang bagahe. Mula sa nakaraan ni Gabo, naisip ko, bakit hindi natin ito gamitin? Si Tita Elena ay masyadong sentimental. Gusto ka lang niyang bigyan ng pera para umalis. Pero ako, may mas maganda akong ideya. Ang hangin sa silid ay tila kumapal, nahirapan si Mariel huminga. Ako ang nagbigay sa kanya ng ideya. Pag-amin ni Isabela, tila ipinagmamalaki ang kanyang gawa. Ako ang nagsabi sa kanya na gumawa ng mga peking ebidensya para pagdudahan ka ni Gabo. Nakakatawa, hindi ba? Ganoon lang kadaling sirain ang tiwala. You see, Mariel, you are just a pawn in a much bigger game. Isang kasangkapan para makuha ko ang gusto ko. Pero bakit mo ito ginagawa? Nanginginig na tanong ni Mariel. Ang kasal? Sinira mo ang sarili mong kasal. Tumawa si Isabela, isang tawang walang kagalakan. Ang kasal? Isa lang yung kontrata. Ang tunay na premyo ay ang pagbagsak ng mga Del Valle. Ang pamilya mo.
Tita Elena, ay may utang sa pamilya ko. Matagal na. At ako, sinisigurado ko lang na lahat ng may utang ay nagbabayad. Naalala ni Mariel ang mga kwento sa probinsya tungkol sa isang pamilyang nawalan ng lahat dahil sa pag-take over ng Del Valle sa isang maliit na resort. Ang mga Suarez. Kaya't heto ang payo ko sa'yo, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Umalis ka. Manahimik ka. Dahil kung susubukan mong magsalita, kung susubukan mong sabihin kay Gabo o kahit kanino man ang narinig mo ngayon, lumapit pa ito. Halos 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Sisiguraduhin kong hindi lang ang pagtitiwala ni Gabo ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong walang ospital sa buong Pilipinas ang tatanggap sa anak mo. Sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa akin para sa buhay niya. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katauhan ni Mariel. Ito ay higit pa sa pagiging masama. Ito ay purong kasamaan. Habang nagsasalita si Isabela, ang isip ni Mariel ay mabilis na nag-iisip. Ang kanyang cellphone. Nasa ibabaw ito ng maliit na mesa sa tabi niya. Kung makukuha lang niya. Nang tumalikod si Isabela para kumuha ng isang baso ng tubig na para bang siya ang may-ari ng lugar, kumilos si Mariel. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay. Kinuha niya ang cellphone. Ipinatong niya ito sa mesa, sa likod ng isang florera, at pinindot ang record button. Humarap muli si Isabela. May huli ka bang tanong? Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Mariel. Sinusubukang panatilihing normal ang kanyang boses. Dahil gusto kong malaman mo kung gaano ka kawalang kaya. Sagot ni Isabela, umiinom mula sa baso. Gusto kong dalhin mo ang takot na yan habang buhay. Ngumiti si Isabela. Handa nang umalis. Ngunit bigla itong natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Nakatutok hindi kay Mariel, kundi sa florera, sa ibabaw ng mesa. May isang maliit na pulang ilaw na kumukurap mula sa gilid ng cellphone ni Mariel. Isang ilaw na hindi dapat nandoon. Ang ilaw ng isang nagre-record na device. Ang ngiti sa mukha ni Isabela ay naglaho na parang bula. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ng kalmado at sopistikadang babae ay napunit. At lumabas ang tunay na hayop sa ilalim nito. Tanga. Ang salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang pabulong, puno ng pagkamuhi. Bago pa man makakilos si Mariel, sumugod si Isabela. Hindi niya inaasahan ang bilis nito, parang isang ahas na biglang tumuklaw. Hinablot ni Isabela ang cellphone mula sa mesa. Akin na yan! Sigaw ni Mariel. Sinusubukang bawiin ito. Pero mas malakas si Isabela. Itinulak niya si Mariel ng buong puwersa. Tumama ang likod ni Mariel sa pader at napadaing siya sa sakit. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Nakatayo si Isabela sa kanyang harapan. Hawak ang cellphone. Tiningnan niya ang screen, nakita ang recording na tumatakbo pa. Malamig niyang pinindot ang stop button, pagkatapos ay ang delete. Akala mo matatalo mo ako? Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sa isang mumurahing trick na tulad nito, nakatitig lang si Mariel mula sa sahig. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot at pagkatalo. Wala na. Wala na siyang ebidensya. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa isang makapangyarihang Suarez? Binuksan ni Isabela ang gallery ng telepono. Nag-scroll sa mga litrato ng mga anak ni Mariel. Tumigil siya sa isang litrato ni Miguel. Kawawa naman siya, sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pekeng awa, habang ang kanyang hinlalaki ay nakapatong sa delete button. Isang maling galaw mo lang, Mariel, at hindi lang ang litratong ito ang mawawala. Biglang bumukas ang pinto ng silid tulugan. Lumabas si Elias. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sa likod niya ay si Sofia na umiiyak. Narinig nila ang lahat. Huwag mong sasaktan ang nanay ko. Matapang na sigaw ni Elias.
kahit nakitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Tumingin si Isabela sa bata at sa halip na matakot, tila mas nasiyahan pa ito. Tingnan mo nga naman, isang maliit na bayani. Ibinulsa ni Isabela ang cellphone ni Mariel. Isipin mo itong isang paalala, sabi niya. Tinitigan si Mariel sa huling pagkakataon. Ako ang laging nananalo. Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumakad palabas ng suite na para bang walang nangyari. Iniwan si Mariel sa sahig, talunan at basag, kasama ang kanyang mga anak na nanginginig sa takot. Niyakap ni Mariel ang mga ito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakaparalisang lamig ng kawalan ng pag-asa. Wala na siyang sandata. Wala na siyang matatakbuhan. Siya at ang kanyang mga anak ay bihag ng isang demonyong hindi nila kayang labanan. Ang katahimikan sa kanyang penthouse ay nakakabingi. Nakatayo si Gabo sa harap ng salaming pader. Tanawang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na pag-ulit ng mga huling sandali sa hotel suite. Ang sakit at pagkadismaya sa mga mata ni Mariel. Ang tunog ng sampal na tila nakaukit na sa kanyang pandinig. At higit sa lahat, ang walang salitang paghusga sa mga mata ng batang si Elias. Ang init sa kanyang pisngi ay matagal nang nawala. Ngunit ang kirot ay nananatili, mas malalim at mas masakit. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ano ba ang ginawa ko? Naniwala siya. Sa isang iglap, sa ilang piraso ng malabong litrato, pinili niyang paniwalaan ang lason na ibinulong ng kanyang ina kaysa sa babaeng nagbigay sa kanya ng 3 anak. 10 taon itong nanahimik at nagsakripisyo at ang isinukli niya ay isang mapanghusgang sigaw at kawalan ng tiwala. Ang tanga ko. Hindi na siya nakatiis. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Para sa mga batang nasaktan ng kanyang mga salita. Dali-dali siyang bumalik sa hotel. Ang bawat hakbang sa pasilyo patungo sa suite ay parang isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Walang sumagot. Kumatok siyang muli, mas malakas na ngayon. Mariel? Ako to, si Gabo. Pakiusap, mag-usap tayo. Katahimikan pa rin. Ginamit niya ang kanyang master keycard para buksan ang pinto. Mariel? Ang suite ay malinis at tahimik. Masyadong tahimik. Ang bag na kanina'y inaayos ni Mariel ay wala na. Ang mga laruang nakakalat sa sahig ay wala na rin. Maliban sa isang maliit na krayola na naiwan sa ilalim ng mesa. Ang kama ay maayos na. Para bang walang sino mang tumira roon. Para bang hindi kailanman nagkaroon ng 3 bata na nagdala ng saglit na gulo at buhay sa loob ng mga pader na yon. Umalis na sila. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Mariel. Tinawagan niya ito. 1 ring, 2, 3. Pagkatapos, ang boses mula sa network provider. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Patay ang telepono. Sinubukan niya ulit at ulit. Pareho pa rin ang resulta. Napasabunot siya sa sariling buhok. Ang pagsisisi ay unti-unting nagiging desperasyon. Saan sila pupunta? Wala silang pera. Wala silang matutuluyan sa malaking syudad na ito. Habang paikot-ikot siya sa loob ng suite, parang isang leon sa loob ng hawla, tumunog ang kanyang telepono. Sa pag-asang si Mariel iyon, mabilis niya itong sinagot nang hindi tinitingnan ang screen. Mariel? Gabo? Si Isabela to. Napasandal si Gabo sa pader. Ang pag-asa sa kanyang boses ay agad na nawala. Isabel, not now. Narinig ko, sabi nito. Ang boses ay puno ng maingat na pag-aalala. Narinig kong umalis na siya. Okay ka lang ba? Nag-aalala ako sa'yo. Okay lang ako. Maikling sagot niya. Alam kong masakit. Nagpatuloy si Isabela, ang kanyang boses ay parang isang malambing na balsamo.
Pero baka ito na ang pinakamabuti para sa lahat. Para sa'yo. Masyadong magulo ang lahat ng ito. Tandaan mo, Gabo, nandito lang ako. Hihintayin kita. May kung anong hindi tama sa tono nito. Isang bagay na masyadong kalmado. Masyadong kontento. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, naagip ng kanyang isipan ang isang ala-alang nagbigay sa kanya ng bahagyang kilabot. Ang kakaibang ngiti ni Isabela sa simbahan. Ang ngiting hindi nasaktan, kundi ngiting naghihintay. Salamat, Isabel. Pero kailangan ko nang ibaba ito. Sabi niya. Pinutol ang tawag bago pa man ito makasagot. Hindi siya mapakali. Hindi niya maaring pagkatiwalaan si Isabela. At lalong hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang kanyang ina. Kailangan niya ng mata at tainga na sa kanya lang tapat. Tinawagan niya si Mang Ben, ang pinuno ng kanyang personal security team, isang matandang lalaki na mas matapat sa kanya kaysa sa kanyang ina. Mang Ben, sabi niya, ang boses ay mababa at apurado. Kailangan ko ng pabor, isang pabor na sa ating dalawa lang. Kahit ano po, Sir Gabo. Hanapin mo si Mariel Reyes at ang 3 bata. Gumamit ka ng lahat ng resources natin, pero gawin mo itong tahimik. Walang dapat makaalam. Hindi ang ina ko, lalo na si Mrs. Suarez. Ang gusto ko lang malaman ay kung nasaan sila at kung ligtas sila. I-report mo sa akin ang lahat. Maliwanag? Masusunod po, sir. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa kanyang penthouse. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang walang katapusang pagpapahirap. Umupo siya sa dilim, nakatitig sa kanyang telepono. Umaasa, nagdarasal na tumawag si Mang Ben. Pagkalipas ng 1 oras, umilaw ang screen. Ngunit hindi ito tawag. Isang text message mula sa numero ni Mariel. Napabangon siya. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Binuksan niya ang mensahe na may halong takot at pag-asa. Binasa niya ito. Huwag mo na kaming gambalain. Tinanggap ko na ang alok ng iyong ina. Masaya na kami. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Gumuho ang kanyang pag-asa. Ganoon lang pala kadali. Pera. Tama pala ang kanyang ina. Tama sila. Napakabobo niya para maniwala na mayroon pang natitira sa kanilang nakaraan. Napayuko siya. Ang telepono ay halos madulas sa kanyang kamay. Ngunit binasa niya itong muli. At muli. Mayroong mali. Isang bagay na hindi tama. Ang alok ng iyong ina. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. Ang kanyang utak ay mabilis na nagpoproseso. Ang mensahe ay masyadong formal, masyadong malinis. Hindi ito ang boses ni Mariel na puno ng emosyon. At higit sa lahat, naalala niya ang pag-uusap nila sa telepono, ang pagbabanta ng kanyang ina. Kalimutan mo ng isa kang Del Valle. Iyon ang huling pag-uusap nila. Hindi pa nagkakaroon ng alok. At pagkatapos, isang salita sa mensahe ang tumatak sa kanyang isipan. Isang salitang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ina. Siya lang ang tumatawag sa kanyang ina ng ina sa harap ni Mariel. Para kay Mariel, si Doña Elena ay ang nanay mo o Doña Elena. Hindi nito kailanman gagamitin ang salitang ina para tukuyin ang babaeng humamak dito. Ang nagpadala ng mensaheng ito ay hindi si Mariel. Ang nagpadala nito ay isang taong nakarinig kung paano niya tawagin ang kanyang ina. Isang taong may hawak ng telepono ni Mariel, isang malamig at matalas na hinala ang pumalit sa kanyang pagsisisi. Ang mukha ni Isabela na may pekeng pag-aalala ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi ito pagtatapos, isa itong laro. At ngayon, alam na ni Gabo na hindi lang si Mariel ang kalaban. Kinabukasan, ang hangin sa loob ng Del Valle Tower ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang mga empleyado ay yumuyuko sa pagdaan ni Gabo. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng mga tanong at bulungan na hindi nila masabi ng malakas. Ang eskandalo sa simbahan ay kumalat na parang apoy.
Ito ang laman ng bawat blind item sa dyaryo, ang pinag-uusapan sa bawat coffee shop. Ang perpektong imahe ng pamilyang Del Valle ay nagkaroon ng malaking lamat at ang taong may hawak ng martilyo para basagin ito nang tuluyan ay naghihintay sa kanya sa boardroom. Pagpasok ni Gabo sa malaking silid na napapaligiran ng salamin, nadatnan niya ang buong board of directors na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Lahat sila ay naroon, mga matatandang lalaki at babae na ang mga pamilya ay kaalyado ng mga Del Valle sa loob ng maraming dekada. At sa pinakadulo, sa silyang nakalaan para sa chairman, nakaupo ang kanyang ina, si Doña Elena. Sa kanyang kanan, nakaupo si Isabela, kalmado at kumpostura, na para bang isa na siyang ganap na miyembro ng board. "Maupo ka, Gabriel," sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay walang emosyon, formal. Ito ang boses ng chairman, hindi ng kanyang ina. Umupo si Gabo sa bakanting silya sa tapat nila. Naramdaman niya ang titig ng lahat, isang kolektibong paghuhusga. "Sinimulan na natin ang meeting na ito bago ka pa dumating," pagpapatuloy ni Doña Elena. "At ang agenda ay iisa lamang, ang pinsalang idinulot ng iyong personal na mga issue sa reputasyon at stock value ng Del Valle Corporation." Inilapag ng isa sa mga board member ang isang folder sa harap ni Gabo. Sa loob, may mga chart na nagpapakita ng biglaang pagbaba ng kanilang stocks sa merkado mula nang pumutok ang balita. "Isang kahihiyan," sabi ng isang matandang board member. "Ang Del Valle ay isang pangalan na sumisimbolo sa integridad at tradisyon. Ang nangyari ay isang sampal sa lahat ng ating pinaghirapan." "Naiintindihan ko ang pag-aalala ninyo," sagot ni Gabo. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "At handa akong ayusin ito. Maglalabas tayo ng isang opisyal na pahayag." "Huli na para dyan," putol ni Doña Elena. "Ang pinsala ay nagawa na. Ang tiwala ng mga investor ay nasira at ang lupon na ito ay nagkakaisa sa isang desisyon." Tumingin siya sa bawat miyembro ng board at isa-isa silang tumango. Tila nag-ensayo para sa sandaling ito. Dahil sa iyong kawalan ng kakayahang paghiwalayin ang personal mong buhay sa iyong profesional na tungkulin, at dahil sa malaking panganib na dala mo sa hinaharap ng kumpanyang ito, ang board ay bumoto na pansamantala kang tanggalin sa iyong posisyon bilang Chief Executive Officer, effective immediately. Ang mga salita ay parang suntok na nagpatigil sa paghinga ni Gabo. Tumingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng kahit anong bahid ng pag-aalinlangan, ngunit wala siyang nakita. Tanging ang malamig na determinasyon ng isang reyna na handang isakripisyo ang sarili niyang hari. "Isabela," pagpapatuloy ni Doña Elena, "bilang kinatawan ng aming pinakamalaking partner, ang Suarez Logistics, at bilang isang taong direktang naapektuhan ng isyong ito, ay mabait na nag-alok na tumulong sa transition. Siya ang pansamantalang uupo bilang acting COO, katulong ko, para siguraduhin ang katatagan ng kumpanya." Napatingin si Gabo kay Isabela. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ito pala ang laro. Ito pala ang plano. Hindi na siya nakipagtalo. Alam niyang talo na siya bago pa man magsimula. Tahimik siyang tumayo, inayos ang kanyang suit at tinalikuran ang mga taong nagpabagsak sa kanya. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya kay Isabela. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa tinging iyon, nagkaroon sila ng isang tahimik na pag-unawa. Hindi pa ito tapos. Pagbalik niya sa kanyang penthouse, ang karangyaan ng lugar ay tila isang pangungutya. Ang mga mamahaling painting, ang mga designer furniture, lahat ay walang kahulugan. Tinanggal niya ang kanyang kurbata at ibinato ito sa sahig. Nawala sa kanya ang kanyang posisyon. Nawala sa kanya ang tiwala ng kanyang ina. At ang pinakamasakit sa lahat, nawala sa kanya ang kanyang mag-iina. Umupo siya sa malaking sofa
Ang kanyang katawan ay parang binugbog. Sa isang iglap, ang lahat ng bumubuo sa pagkatao niya, ang pagiging tagapagmana, ang pagiging CEO, ay kinuha sa kanya. Ang natira na lang ay si Gabo, isang lalaking walang direksyon, isang amang bigo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, umaasang may tawag o mensahe mula kay Mang Ben. Wala. Nag-scroll siya sa kanyang gallery at nakita ang iisang litratong pinadala sa kanya ng kanyang investigador bago pa ang gulo. Isang malabong shot ni Mariel at ng 3 bata na naglalakad sa dalampasigan ng San Vicente. Tinitigan niya ang mga mukha sa litrato. Ang seryosong mukha ni Elias, ang masayang nangiti ni Sofia, ang maliit na figura ni Miguel, at si Mariel, nakatingin sa mga ito na may pagmamahal na hindi matatawaran. Ito ang mahalaga. Hindi ang posisyon, hindi ang pera. Sila. Habang nakatitig siya sa litrato, nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha, hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng paglilinaw. Ang lahat ng nawala sa kanya ngayon ay mga bagay na hindi naman niya talaga ginusto. Ang tanging bagay na gusto niya, na kailangan niya, ay ang pamilyang ito. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Iisa lang ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang hanapin sila. Habang nag-iisip siya kung saan magsisimula, ang kanyang paa ay may natapakan sa ilalim ng sofa. Yumuko siya para kunin ito. Isang maliit na laruan. Isang robot na yari sa kahoy, luma na, at halatang gawa lang ng kamay. Naiwan siguro ito ni Miguel. Kinuha niya ang laruan. Hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang palad na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang simpleng laruang ito ay mas totoo kaysa sa lahat ng bagay na pag-aari niya sa penthouse na ito. Niyakap niya ang laruan at bumulong sa hangin, sa katahimikan ng kanyang bagsak na kaharian. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hahanapin ko kayo, pangako niya. Kahit anong mangyari, hahanapin ko kayo. Ang unang sinag ng araw ay hindi pa man tumatama sa mga nagtataasang gusali ng Maynila nang gumawa si Gabo ng isang desisyon. Hindi na siya ang CEO. Hindi na siya ang ginintuang tagapagmana. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala na siyang magagawa. Sa katunayan, ngayon lang siya naging tunay na malaya. Pumunta siya sa kanyang walk-in closet. Isang silid na mas malaki pa sa unang apartment na tinirhan niya. Nilagpasan niya ang mga hanay ng mamahaling suit at mga sapatos na gawa sa Italia. Sa pinakasulok, sa ilalim ng mga lumang gamit, nandoon ang isang simpleng backpack na ginamit niya sa isang camping trip noong kolehiyo. Isang bihirang pagkakataon na nakatakas siya mula sa kanyang nakaplano ng buhay. Kinuha niya ito at nilagyan ng ilang simpleng damit. Mga t-shirt, maong, isang pares ng rubber shoes. Isinilid niya ang lahat ng perang nahanap niya sa kanyang wallet. Iniwan ang lahat ng credit cards sa ibabaw ng kanyang kama. Sa tabi ng mga ito, inilapag niya ang susi ng kanyang luxury car. Ang huling bagay na inilagay niya sa backpack ay ang maliit na kahoy na robot ni Miguel, ang kanyang anting-anting. Bago umalis, tumawag siya sa iisang tao na mapagkakatiwalaan niya. Mang Ben, magkita tayo sa lobby sa loob ng 10 minuto. Huwag kang magsuot ng uniforme. Sa lobby, naghihintay na si Mang Ben, nakasuot ng simpleng polo shirt. Ang dati magalang na security head ay mukha na ngayong isang simpleng tiyuhin. Sir Gabo, ano po ang nangyayari? Nag-aalalang tanong nito. Umalis na ako sa kumpanya, Mang Ben. Simpleng sagot ni Gabo na ikinagulat ng matanda. At ngayon, kailangan kong hanapin ang pamilya ko at kailangan ko ang tulong mo. Kumuha si Gabo ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang natitira sa personal kong ipon. Gamitin mo ito para alamin kung saan dinala ni Isabela si Mariel at ang mga bata. Ang hinala ko, hindi sila umalis ng Maynila. Itinago lang sila. Hanapin mo ang anumang property na pag-aari ng mga Suarez.
mga bahay, bodega, kahit ano. At kapag nahanap mo, huwag kang gagawa ng kahit ano. Tawagan mo lang ako. Pero sir, saan po kayo pupunta? Pupunta ako kung saan nagsimula ang lahat, sabi ni Gabo. Pupunta ako sa San Vicente. Ang pagsakay sa bus ay isang bagong karanasan para kay Gabo. Ang ingay, ang init, ang siksikan. Ito ang mundo ng mga ordinaryong tao. Isang mundong matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa Maynila, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Para siyang isang ibon na pinalaya mula sa isang ginintuang hawla. Makalipas ang halos 8 oras na biyahe sa lupa at isang maikling biyahe sa barko, narating niya ang isla ng San Vicente. Ang hangin dito ay malinis at amoy dagat. Ang mga tao ay simple, ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang bilis ng buhay dito ay marahan. Isang malaking kaibahan sa magulong takbo ng Maynila. Naglakad siya patungo sa maliit na sentro ng bayan. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya. Isang dayo, malinis manamit. Halatang hindi taga roon. Nagsimula siyang magtanong-tanong. Magandang hapon po. May kilala po ba kayong Mariel Reyes? Isang guro po. Ang mga unang taong pinagtanungan niya ay umiling, tinitingnan siya na may pagdududa. Sino ang estrangherong ito na naghahanap kay Mayumi? Ang babaeng bigla na lang umalis, kasama ang kanyang mga anak. Ngunit hindi siya sumuko. Nagpunta siya sa palengke, umaasang may makakakilala sa kanya roon. Doon, isang matandang tindera ng isda ang pumansin sa kanya. Si Mayumi ba ang hanap mo, iho? Tanong ng matanda. Ano ang kailangan mo sa kanya? Kaibigan po niya ako, sagot ni Gabo. Pinipiling itago ang katotohanan. Nag-aalala lang po ako. Bigla na lang kasi siyang umalis. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ikaw yung lalaki sa dyaryo, hindi ba? Yung ikakasal sana. Natigilan si Gabo. Ang balita ay umabot na pala hanggang dito. Tumango na lang siya. Napabuntong hininga ang matanda. Kawawang bata si Mayumi. Napakabait niyon. Ang buong bayan ay nagulat nang umalis siya. Ang sabi niya, may kailangan lang asikasuhin sa Maynila para sa pagpapagamot ni Miguel. Tumingin ito sa kanya ng may kahulugan. Kung kaibigan ka niya, dapat alam mo na bumalik na siya. Bumalik? Gulat na tanong ni Gabo. Ang text, ang kasinungalingan. Nasaan po siya? Umiling ang matanda. Hindi namin alam. Hindi na siya bumalik sa dati niyang bahay. Pero may isang bagay na kakaiba. Ilang araw bago siya umalis papuntang Maynila, may mga taga-syudad na dumating. Mga lalaking nakakurbata. Tinitingnan daw nila ang isang lumang bakasyonang bahay sa kabilang dulo ng isla. Ang bahay na yon, pag-aari raw ng pamilyang Suarez. Isang malakas na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Gabo. Suarez, ito na. Saan po ang lugar na yon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging apurado. Itinuro ng matanda ang isang daan na paakyat sa isang burol na natatanaw mula sa palengke. Doon sa dulo ng islang yon, walang masyadong nakatira doon. Tahimik. Nagpasalamat si Gabo at halos tumakbo na siya. Nag-arkila siya ng isang tricycle at ipinahatid ang sarili sa paanan ng burol. Mula doon, nilakad na niya ang makitid na daan. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang, isang halo ng kaba at pag-asa. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paglalakad, natanaw na niya ito. Isang luma, ngunit malaking bahay na yari sa bato at kahoy, nakatayo sa isang bangin na nakaharap sa dagat. Napapaligiran ito ng mataas na pader. Mukha itong isang kulungan. Nag-umpisa siyang maghanap ng paraan para makalapit ng hindi napapansin. Umakyat siya sa isang malaking puno ng akasya na ang mga sanga ay lumalagpas sa pader. Mula sa itaas,
Kitang-kita niya ang kabuuan ng property. Malinis ito. May mga bagong halaman. May 2 lalaking nakatayo malapit sa gate, mga bantay. At pagkatapos, sa isa sa mga bintana, sa ikalawang palapag, isang kurtina ang bahagyang gumalaw. Isang mukha ang sumilip, isang batang mukha na may seryosong mga mata. Si Elias, nahanap na niya sila. Ang kanyang pamilya ay hindi nawawala. Sila ay mga bihag. Ang pagkakita kay Elias sa bintanang iyon ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Gabo. Ang pagdududa ay napalitan ng katiyakan. Ang kawalan ng pag-asa ay naging nag-aapoy na determinasyon. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya mag-aalinlangan. Oras na para bawiin ang kanyang pamilya. Nagpalipas siya ng gabi sa isang maliit na inn sa bayan. Ang kanyang isip ay walang tigil sa pagbuo ng isang plano. Kinontak niya si Mang Ben na kinumpirma na ang bahay bakasyonan sa San Vicente ay isa nga sa mga ari-ariang matagal nang hindi ginagamit ng mga Suarez. Nagpadala si Mang Ben ng 2 sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na darating kinabukasan sakay ng unang biyahe ng barko. Hindi para sa gulo, kundi para maging saksi at para tumawag ng pulis sa tamang oras. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumalik si Gabo sa burol. Kabisado niya ang mga lumang bahay na tulad nito. Mayroon silang mga lihim na daanan, mga puntong mahina. Natagpuan niya ang isang lumang pinto sa likod ng kusina na nakaharap sa bangin, nakakandado, ngunit ang kahoy sa paligid nito ay marupok na. Gamit ang isang malaking bato, nagawa niyang sirain ang lock nang hindi gumagawa ng malakas na ingay. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang bahay ay tahimik, maliban sa mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba. Ang amoy ng alikabok ay pinatungan ng amoy ng bagong luto. Sinundan niya ang amoy hanggang sa marating niya ang sala. At doon, nakita niya sila. Si Mariel ay nakaupo sa isang silya. Tinutulungan si Sofia sa pagdrawing. Si Miguel ay natutulog sa sofa, may kumot na nakabalot sa kanya. At si Elias ay nakatayo pa rin malapit sa bintana. Ang parehong bintana kung saan niya ito nakita kahapon. Mukha silang normal, ngunit naramdaman ni Gabo ang tensyon. Naramdaman niya ang hindi nakikitang rehas na nakapalibot sa kanila. Mariel, mahinang tawag niya. Sabay-sabay silang napalingon. Ang gulat sa mukha ni Mariel ay mabilis na napalitan ng takot. Itinayo niya si Sofia sa likod niya, isang inang leon na handang protektahan ang kanyang mga anak. Gabo, paano? Paano ka nakapasok dito? Hindi na yan mahalaga, sabi niya. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Nandito ako para kunin kayo. Umalis ka na, pakiusap ni Mariel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mapapahamak lang tayo kapag nakita ka niya. Hindi ako aalis nang hindi kayo kasama. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela. May dalang isang tray ng pagkain. Ang kalmadong nangiti sa kanyang mukha ay naglaho nang makita si Gabo. Napalitan ito ng purong pagkamuhi. Napakagaling. Sarkastikong sabi ni Isabela, maingat na ibinaba ang tray. Ang prinsipe, naglakbay para iligtas ang kanyang hamak na prinsesa. Anong isang klishe? Tapos na ang laro mo, Isabela. Mariing sabi ni Gabo. Tumawa si Isabela. Tapos na. Gabo, hindi mo ba nakikita? Ngayon pa lang nagsisimula ang laro ko. Wala na sa'yo ang posisyon mo. Ang pangalan mo ay nadungisan na. At ang pamilya mo, nasa mga kamay ko. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Gabo, kahit alam na niya ang isang bahagi ng sagot. Dahil ba sa negosyo ng pamilya niyo na nalugi dahil sa amin? Ang mukha ni Isabela ay nag-iba. Ang galit ay naging personal. Negosyo? Hindi lang yun negosyo. Yun ang buhay ng tatay ko. Yun ang lahat sa amin. Nang agawin ng ina mo ang resort na yon, hindi lang ang kabuhayan namin ang kinuha niya.
Kinuha niya ang dignidad ng tatay ko. Namatay siyang isang bigong tao at ipinangako ko sa kanya. Sa kanyang libingan, nababawiin ko ang lahat at hihigitan ko pa. Sa gitna ng tensyonadong pag-uusap, isang boses ang pumutol sa kanila. Anong kaguluhan ito? Si Doña Elena. Nakatayo ito sa may pintuan, kasama ang kanyang sariling mga alalay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Gabriel! Isabela! Ano ang ibig sabihin nito? Sinundan niya si Gabo. Ngumiti si Isabela. Mabutit dumating ka, tita, para masaksihan mo ang huling kabanata, ang pagbagsak ng Casa del Valle. Isabela, ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Doña Elena. Alam mo, tita, sabi ni Mariel, sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Lahat ng ebidensyang ipinakita niya sa inyo laban sa akin. Lahat ng litrato, lahat ng kasinungalingan, siya ang may gawa. Huwag kang maniwala sa kanya, Elena, sigaw ni Isabela. Pero may isang bagay siyang hindi inaasahan. Nagpatuloy si Mariel, tinitingnan si Isabela ng diretso sa mata. Nang kunin niya ang cellphone ko, akala niya nabura na niya ang lahat. Kinuha niya ang isang maliit na tablet mula sa ilalim ng unan sa sofa. Pero hindi niya alam na lahat ng file sa cellphone ko ay automatic na nakasave sa cloud. Pinindot niya ang play at ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at hindi maikakaila. Ako ang nagpahanap sa'yo. Ako ang nagbigay ng ideya kay Tita Elena. You are just a pawn in a much bigger game. Ang mukha ni Doña Elena ay namutla. Ang pagtataka sa kanyang mga mata ay napalitan ng pangingilabot. Tumingin siya kay Isabela, ang babaeng tinuring niyang parang anak, na para bang nakakita siya ng isang demonyo. Naintindihan na niya ang lahat. Ginamit siya, minanipula. Ikaw, bulong ni Doña Elena. Hayop ka! Nang makitang wala na siyang takas, isang desperadong kislap ang lumitaw sa mga mata ni Isabela. Kumilos siya ng mabilis. Bago pa man may makapigil sa kanya, hinila niya si Miguel mula sa sofa at itinutok sa leeg nito ang isang kutsilyo mula sa tray ng pagkain. Walang kikilos. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa desperasyon. Lalabas kami rito ng ligtas. Kung hindi, sasaktan ko ang bata. Si Mariel ay napasigaw sa takot. Si Doña Elena ay napahawak sa kanyang bibig. Ngunit si Gabo ay nanatiling kalmado. Tumingin siya sa mga mata ni Elias. Elias, sabi niya sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Naaalala mo yung larong itinuro ko sa'yo noon sa plaza? Yung paghahagis ng bato sa lata? Hindi naintindihan ng mga babae ang sinasabi niya. Pero si Elias, sa isang iglap, ay tumango. Ngayon na, sabi ni Gabo. Mula sa kanyang bulsa, mabilis na dinukot ni Elias ang isang maliit ngunit mabigat na bato na lagi niyang dala. Sa isang perpektong pagasinta, inihagis niya ito ng buong lakas at tinamaan ang kamay ni Isabela na may hawak ng kutsilyo. Bumagsak ang kutsilyo sa sahig. Sa pagkakataong yon, sumugod si Gabo. Itinulak niya si Isabela palayo sa bata, habang si Mariel naman ay mabilis na niyakap si Miguel. Kasabay noon, ang mga tauhan ni Mang Ben at ang mga pulis na tinawagan nila ay pumasok sa bahay. Tapos na ang lahat. Habang kinukuha ng mga pulis ang nagwawalang si Isabela, ang mga mata ni Gabo at Mariel ay nagtagpo. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga tingin, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang kabanatang binuo mula sa mga abo ng kasinungalingan. Ang ingay ng sirena ng pulis ay dahan-dahang humina habang papalayo ang sasakyang naglalaman ng mga pira-pirasong pangarap ni Isabela Suarez. Sa loob ng bahay bakasyunan, ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng mahihinang hikbi ng takot mula kay Sofia at ang mahigpit na yakap ni Mariel sa kanyang 3 anak.
Si Doña Elena ay nakatayo sa isang sulok, nakasandal sa pader, na para bang iyon na lang ang pumipigil sa kanya mula sa pagbagsak. Ang anyo niya ng isang makapangyarihang matriarch ay gumuho at ang natira ay isang matandang babae na hinarap ang katotohanan ng kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mariel at sa mga bata, ang kanyang mga apo, na may isang halo ng pagsisisi at sakit na ngayon lang nakita ni Gabo sa buong buhay niya. Lumapit si Gabo sa kanyang ina. "Ina," sabi niya, ang boses ay mahinahon. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay napuno ng luha. "Patawarin mo ako, anak," bulong nito. Ang boses ay basag. Sa lahat ng ginawa ko, akala ko pinoprotektahan kita, ang pamilya natin, pero sinira ko lang pala ang lahat." Walang sinabi si Gabo. Niyakap lang niya ang kanyang ina. Isang yakap na hindi niya naibigay sa loob ng maraming taon. Isang yakap na nagsasabing, "Naiintindihan ko, pero kailangan na nating magbago." Kinabukasan, dinala nila si Miguel sa pinakamalapit na espesyalistang ospital sa karatig syudad. Habang hinihintay nila ang resulta ng huling pagsusuri, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa pribadong silid. Si Doña Elena. Mag-isa lang siya. Wala siyang dalang alalay, walang mamahaling alahas. Nakasuot lang siya ng isang simpleng bestida. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mariel na nakaupo sa tabi ng kama ni Miguel. "Mariel," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Alam kong walang salita ang makakapagpunan sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo at sa mga batang ito." Tumingin siya sa kanyang mga apo na nagtatago sa likod ni Mariel. "Pero sana balang araw, mapatawad niyo ako." Hindi sumagot si Mariel. Tumingin lang siya kay Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang pagod na pag-unawa. Iyon na ang huling pagkikita nila sa loob ng mahabang panahon. Sa huling pag-uusap ni Gabo at Doña Elena sa labas ng ospital, formal nang binitawan ni Gabo ang lahat. "Hindi na ako babalik sa Maynila, Ina," sabi niya. "Hindi na ako babalik sa Del Valle Corporation. Pero anak, iyon ang iyong pamana." "Ang tunay kong pamana," sabi ni Gabo, lumingon sa pintuan ng silid kung nasaan ang kanyang mag-iina, "ay nasa loob." Pinatawad niya ang kanyang ina, ngunit pinili niyang tahakin ang sariling landas. Isang landas na malayo sa anino ng kanilang pangalan. Makalipas ang isang taon, ang hangin sa San Vicente ay sariwa pa rin, amoy dagat at pinatuyong isda. Ang dating tahimik na bahay bakasyonan ng mga Suarez ay nabago na. Pininturahan ito ng puti at asul at sa harap may isang simpleng karatulang kahoy na nakasulat, "Tahanan sa Dalampasigan Bed and Breakfast." Sa maliit na hardin sa harap, si Mariel, na masaya at payapa na ngayon, ay nagdidilig ng mga bulaklak. Mula sa kusina, lumabas si Gabo, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, may hawak na isang tray ng mainit na pandesal. Ang dati makapangyarihang CEO ay isa na ngayong masayang innkeeper. Mas payat siya, may kulay na ang balat dahil sa araw. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay mas totoo kaysa sa alinmang ngiti na ibinigay niya sa harap ng kamera. "Gabo, tawagin mo na ang mga bata. Handa na ang almusal," sabi ni Mariel. "Opo, ma'am," pabirong sagot ni Gabo. Sa dalampasigan sa ibaba ng kanilang bahay, ang tatlong bata ay masayang naglalaro. Si Miguel, na ngayon ay malusog at malikot na, ay naghahabol sa mga alon. Si Sofia ay gumagawa ng mga kastilyong buhangin. At si Elias, na nakaupo sa isang malaking bato, ay nagbabantay sa kanyang mga kapatid. Tinawag ni Gabo ang kanilang mga pangalan. Tumakbo palapit sina Sofia at Miguel, ngunit si Elias ay nanatili, nakatingin sa kanya. Sa loob ng isang taon, Sir pa rin ang tawag nito sa kanya.
Isang paalala ng pader na dahan-dahan nilang ginigiba. Lumapit si Gabo at umupo sa tabi ni Elias. Tumingin sila pareho sa papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. "Salamat po," biglang sabi ni Elias, hindi nakatingin sa kanya. "Para saan?" tanong ni Gabo. "Para sa pag-aalaga kay nanay," sagot ng bata. "Para sa pagiging masaya niya." Ngumiti si Gabo at inakbayan ang kanyang panganay. "Pamilya tayo, Elias. Iyon ang ginagawa ng isang pamilya." Tumingin sa kanya si Elias at sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng pagdududa o galit. Sa halip, mayroon itong pagtanggap. "Tara na po," sabi nito. "Baka lumamig ang pandesal." Nagsimula silang maglakad pabalik sa bahay, magkaakbay. Sa kalagitnaan ng daan, huminto si Elias. "Itay," sabi nito, malinaw at buo. "Nagugutom na po ako." Tumigil si Gabo. Ang isang salitang iyon na matagal niyang hinintay ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit ay naglaho. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Mula sa hardin, nakangiting nanonood si Mariel. Tinawag niya ang dalawa pa nilang anak. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng isang bahay na binuo hindi ng pera, kundi ng pagmamahal, ang 5 piraso ng isang sirang pamilya ay sa wakas ay naging buo. Ang kanilang pagsikat ng bagong araw ay nagsimula na. At dito nagtatapos ang makulay at mapusok na kwento ni Gabo at Mariel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Bawat kabanata na isinulat ko ay inialay ko sa inyo, mga mahal kong tagapakinig, na siyang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat salita. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang roller coaster ng damdamin. Bawat luha ni Mariel, bawat pagsisisi ni Gabo, at bawat takot ng kanilang mga anak ay naramdaman ko rin, sana. Sa pagtatapos ng lahat, may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa karangyaan. Perpektong simula. Ito ay tungkol sa katotohanan, sakripisyo, at ang tapang na piliin ng pamilya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Minsan, kailangan nating talikuran ang isang gintong hawla upang matagpuan ang tunay na kalayaan at kaligayahan sa isang simpleng tahanan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong damdamin. Ano ang eksenang pinakatumatak sa inyong isipan at puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang bawat mensahe ninyo ay inspirasyon at lakas para sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.